Ano niya, Mr. Maravillas, yung mga mainit na balita ngayon? O ito po, sabi sa Politico News, kababuyan yan. Rudy Duterte tells Filipinos to prevent Marcos term extension or else face miserable future. Ang miserable po, yung tukang-tukang ninyo at EJK during your term at saka yung lockdown ninyo, yung pandemonyo, naging miserable yung buhay ng mga Filipino. Hindi ngayon pong panahon ng ating Pangulong BBM. Napaka-bright po yung future at positive po yung negosyo natin ngayon. Kaya nga, noong panahon ng kampanya mga kababayan, yung mga nagdadalawang isip na mga negosyante na sumuporta sa ating Pangulong Bongbong Marcos, ngayon, kasama niya sa mga foreign trips para makipag-usap sa mga foreign investors na pwedeng makipag-partner sa kanila para lalo pang mag-expand yung kanilang mga negosyo dito sa ating bansa. Talagaan niya, nag-fake news na naman yung dating Pangulo, Mr. Maravillas. Naging fake news peddler na po. Ang minimin niya rito po mga kababayan, yung sinusulong ng ating Pangulong Bongbong Marcos na tsatsa, lang po economic provisions. Kaya sabi po ni Congressman Dimaporo, malamang niya, misinformed lang itong si dating Pangulong Digong. And ang sabi dito sa Manila Bulletin, hindi updated, Dimaporo gives simple explanation for Duterte's attacks versus tsatsa. Ako hindi naniniwala na hindi siya updated. Alam niya na economic provisions lang yung ginagalaw ng ating Kongreso. Kaya lang talaga purposely, gusto lang niyang mag-black propaganda. Di ba? Ganun mga kababayan. Sanay siya sa black propaganda po. Malinaw po ang mga balita. Solons reiterate no political amendments in economic tsatsa. Gawa man lang po nila yung kwento para siraan po yung pinupos ng ating Pangulong Bongbong Marcos na economic tsatsa. Kasi ayaw nilang magtagumpay yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Pag umunlad yung ating bansa na ang Pangulo ay ang ating Pangulong Bongbong Marcos, wala na silang pag-asa na iboto pa. Di ba? Siyempre kung sino yung i-endorse ng ating Pangulong Bongbong Marcos na successor niya, yun ang susuportahan ng mga Marcos loyalist at ng mga mamamayang Filipino. So paano pa si Inday? Politika po yung motibo nila. Tapos binabaliktad nila na ang ating Pangulong Bongbong Marcos gusto ng term extension niya. Walang ganon mga kababayan. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga kaganapan dito po sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At wag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, Aleco bills para dito sa mga Tagalbay, PLDT, etc. Kahit saan po kayong bansa gusto na mag-travel, pwede na kayo na magpa-booking dito online sa amin. Pwede din po kayo magpa-online booking sa mga hotels. May Paymaya kami, may bayad center na rin sa office. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong tao sa amin. Na-set up na rin yung aming mga bagong gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po, iGlow, bagong product namin na tinitinda online. Galing po itong South Korea. Whitening siya po.
mga kababayan. Negosyo siya ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang messenger sa Facebook, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos anya Mr. Maravillas. So, balikan natin itong kwentong paninira, fake news ni Fenta King. Talagang ayaw tantanan po yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Pababoyan yan, sabi niya. Kayo yung nambababoy sa ating Pangulong Bongbong Marcos, tapos babalik ta rin ninyo. Rodi Duterte tells Filipinos to prevent Marcos term extension or else face miserable future. Ang gawa-gawa na naman po ng kwento. Saan mo po nakuha yung ganung idea? Kayo nga yung atat na 2 years pa lang yung ating Pangulong Bongbong Marcos, ang sigaw na sa liwasang Bonifacio ng mga minions ninyo. PBBM resign at gustong iluklok si Inday. Pagkatapos, babalik ta rin ninyo yung ating Pangulong Bongbong Marcos na gusto ng term extension. Iyan po yung sabi niya dito. To prevent such bleak future, Duterte rallied Filipinos to stand against any move of Marcos to mess with the Constitution to prolong his rule beyond 6 years. Wala man pong gano'n na agenda. Economic provisions nga lang po yung pinapakiusap ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa Senado. Sabi nga ng ating Pangulo, kayo na niya sa Senado, yung mag-lead at kung ano yung nabuo ng mga senador, i-adapt lang niya sa Kongreso. Kaya lang po, napakabagal po yung Senado mag-aksyon. Kasi nga, ayaw. Yung Kongreso, napakabilis umaksyon. Approve na nila po sa second reading. House approves economic charter change proposal on second reading, which seeks to amend certain economic provisions of the 1987 Constitution. Magaling lang talaga yung ating mga congressmen sa pamumuno po ni Speaker Martin Romualdez na kahit kasama ng ating Pangulong Bongbong Marcos doon sa Germany at sa Prague, sa Czech Republic, yung mga kasama niyang congressmen ay nagtatrabaho ng todo-todo. Yung mga senador po, busy kay Kibbs. Nandun sa rally ni Kibbs, mga kababayan. Ang pinagkakaabalahan nila, yung depensa sa alleged human trafficker at sexual abuser. Saan kapulutin yung uri ng mga senador natin, mga kababayan? Kaya nga po yung panawagan ng mga netizens ngayon, i-abolish na lang yung Senado. Sayang pasweldo sa kanila. Ayan po, sabi niya dito, elected ako under this Constitution. It says that I serve 6 years and then after that, I go out. Umalis ako. Pero itong mga tao talaga, Marcos doon noong panahon, Marcos dito. Basta't panahon ng Marcos, nagmura siya. Pinapakialaman ang konstitusyon at pinapahaba ang termino. He said during Apollo Kibuloy rally in Manila on Tuesday, Duterte urged Filipinos not to fall for Marcos ploy to snake in term extension in guise of economic amendments to the Constitution. Ganon, mga kababayan, yung kanyang pinapalaganap na kasinungalingan. You see? Gusto tayong papaniwalain ng kanyang kasinungalingan. Wala man pong ganon. Napakalinaw ang sabi rito sa ipinapasa ng Kongreso. All economic provisions po, mga kababayan. Ayan po. Sabi diyan, for the 9th time, lawmakers from the House of Representatives maintain that political amendments are not part
of the economic charter change amid claims from former President Rodrigo Duterte that term extension is the true agenda of Congress. In a press briefing on Wednesday, Lanao del Norte 1st District Representative Muhammad Khalid Dimaporo speculated that Duterte, who once joked that he does not want the work of lawmakers, may have not been aware of the proceedings in the House, noting that the Solons cannot unanimously pose for political provisions. Dimaporo explained that resolution of both houses, RBH number 7, must align with the Senate's RBH number 6 and both have not posed for political amendments. Walang ganunan niya. Baka niya hindi lang siya updated. Sabi po ni Dimaporo, ako naniniwala na hindi siya updated. Talagang purposely, nanggugulo lang po si Maudigs. Ayan po sabi rito, pakinggan natin itong interview ng Manila Bulletin, mga kababayan, o sa press con pala na ginawa ng Congress, attended by the press. First, before I answer, I'd like to say na on my part, dahil taga Mindanao ako, mahal na mahal namin si former Pangulong President Duterte, especially for what he's done for the Mindanao region. Having said that, I will not forget a speech na sinabi niya when he was congressman, ayaw niya yung trabaho dito, so hindi siya pumasok sa Kongreso, something like that. No? Whether it's a joke or if it was real, it kind of hints na maybe he doesn't or he hasn't been clarified on what's happening here in Congress. And that is, we have our legislative process. And when it comes to regular bills, that can happen in the BICAM. But if you listen to the debates in the plenary, when it comes to RBH 6 and RBH 7, there needs to be a synchronization between the House and the Senate. We cannot vote 3/4 on two different versions, because that may lead into complications and then may lead into a challenge in the Supreme Court on how we are conducting an amendment to the Constitution. So when he has that claim that this is about term extensions, etc., na biglang mamamagic ito, maybe during the BICAM, I don't see that happening. It's very clear, it's in black and white, that we're only dealing specifically with the economic provisions. Malinaw na po, mga minions ni Maudigs. Pero siyempre, lahat ng sinasabi po ni Maudigs, kahit pabali-baliktad, laban bawi. Di ba? Kasi nga, minions kayo eh. Nilulunok na lang ninyo. Lahat ng sinabi ni Maudigs, pinaniniwalaan ninyo. Ganon. So, hindi namin kayo pipilitin na maniwala. Ayos lang yan. Sige lang kayo. Ang importante, majority ng mga mamamayang Filipino naniniwala sa ating Pangulong BBM. Hindi nga kayo nakaipon ng 1,000 dyan siguro sa Liwasang Bonifacio. Gusto ninyo na lunsad ng panibagong people power, kili-kili power lang ang napala ninyo. Yan man lang po, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.